Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topa Show! Yeah ba? Magandang good morning po sa inyo lahat ng umaga ito. Ito po ang inyong likod, Doc Che Lejano. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, baldado pa rin yan. Hindi ko maalam kung darating siya at walang pasabi. Makikita natin siguro kung makakaabot kung darating. Meanwhile, mapapanood nyo po kami live sa Aliw 23 sa TV mismo. Signal Channel 24, TV Plus 27, For the Box 25. At hanapin nyo lang sa kung anong mga pwede nyo pang hanapin. At ang alam ko, mas maraming nanonood dyan sa internet eh. So, tingnan nyo na lamang po kami sa DWIZ 882 Live. Ayan. Sino ba ang ating mga bungad? Hindi ko alam kung sino mga bungad dito. Wala. Hindi pa lumalabas yung ating mga comment section. Yan. O si Josephine Angeles at si Prime Ribs lang. Oh. Anyway, maraming mga good news na nangyayari ngayon eh. So, unahin natin yan. Siyempre, pinakamaganda siya, congratulate natin yung, meron tayong gymnast na nanalo eh. Sa gymnastics, na natin ko dito. Gymnastics, nanalo siya. Tapos, meron tayong mga i-congratulate na iba. Yan, gymnastics, okay. Nanalo po, pero second place. But still, silver medalist. Congratulate natin si Emma Malabuyo, silver medal, floor exercises, FIG Apparatus World Cup sa Cairo, Egypt kahapon lamang. Siya ay second place kay Mana Okamura ng Japan at third place is Laura Casabuena ng Spain. O yan, congratulations ha. Astig pa rin. World class pa rin ang mga Pinoy. O hindi po ba? Yan ang maganda dyan eh. Hanggat ngayon ay world class pa rin tayo. Diyan natin mapapatunayan na basta dedicated ka, mayroong maganda nangyayari. And of course, meron pa ako isa na maganda eh. Merong magandang project na sinimulan. Congratulate din natin ang Our Lady of Sorrow Church dyan po sa Pasay. Yung project po nila na ginawa in cooperation with the Philippine-Chinese community for Chinese New Year project nila. Nagkaroon sila ng palitan. In exchange, ang ginagawa ng mga tao ay napakahaba ng pila at ang nakinabang po ay 10,000 katao. 10,000 katao ang nakinabang sa pagpapapalit ng 10 bote ng plastic. Sa 10 bote ng plastic, ang kapalit po ay bigas, sardinas at instant noodle. Ang pinoproblema ko lang doon ay ang pinaka hindi nutritious ay ang instant noodle. Ang instant noodle po ay asin, konting betchin, pagkatapos parang cardboard. Yan po ang nutritional value ng instant noodles. Walang kakwenta-kwenta. Kaya lang po, kasi kung i-compare nyo, diretsuhin na natin. Yung instant noodles po na galing Japan, yung cup noodle, ang storya po dyan kasi, may cup noodle na imported. Obviously, galing Japan. Diyan naman nagsimula yan. Makikita nyo yung sulat hapon eh. Nagkaroon po ng cup noodle dito na local. Yung cup noodle na imported, nakaw, ang daming palaman. Meron ka pang tatanggalin na sachet sa loob, ibubudbud mo para masarap yung lasa. Marami kasi titingnan mo na lang eh. Pag binuksan mo, medyo mga ganyan yung balat, yung styrofoam cup. Pagkatapos, mga ganon yung laman na palaman. Palaman yon, hindi noodle. Yung noodle, konti lang din yun eh. Lalagyan mo na mainit na tubig, 3 minutes later, kain ka na. Pero masarap yung Japanese. Mahal lang nga. Yung local, mas mura. Pero yung sinasabi kong ganyang kakapal na lagyan natin sa puti. Hindi, mas kita pa rito sa blue eh, di ba? Yan. Ganyan po kakapal yung nandun sa ibabaw ng imported. Yung sa local, ay nako, halos di mo na makita. Napakanipis. Parang afterthought na, may noodles na ba yan? Budburan mo ng ganun. Parang winisikan. Imbis na may binuhos, winisik. Yun lang po problema. Pero at least, yan yung congratulate natin ang Our Lady of ano nga ba pangalan? Our Lady of Sorrow Church diyan po sa Pasay sa kanilang project. Dami na kinabang.
10 plastic bottle, may bigas, sardinas at instant noodle ka na. 10,000 residente ang nakinabang. O, di ba ang galing? Tapos yung mga boteng nakuha, yung mga basyo, ay gagamitin para sa ibang proyekto. Ang ginagawa ko po rin kasi, siyempre meron kami rito na plastic na bote, no? Yung 300 ml. Pagkatapos meron akong palaging 2 litros na Pocari Sweat. Iniipon ko po lahat yun at binibigay ko dun sa aming mga maintenance. Tapos sila na bahala mag-exchange wherever it is. Kasi ano yun, pambaon mga anak nila, mga kapatid nila, habang sila yung nagtatrabaho. Pagkatapos pag ako po medyo tamad no? Medyo tamad. So yung pagkatamad ko, pinapabayaan ko silang kumuha ng basura mula sa aking unit. Binibigyan ko na, kasi iniipon ko rin yun Naka-plastic naman, nakaselyado. Kaya lang, ngayon ay nagkakaproblema ako sa daga, gumawa na rin ako ng trap. So at least yung daga, medyo nakahuli ako ng isa. Kasi yung buntot nila medyo magaspang Yung balat, yung mismong balahibon lang medyo madulas. Hindi umaabot dun sa hindi gumagana yung papel na madikit. So ang ginamit namin, meron pandikit pala talaga yung mga pest control na inilalagay sa plywood. Para pag nadikit sila ron, hindi na makakawala. Ay yung isang daga nadali ko yung buntot. Ayun, at least ang napansin ko, sa halip na maghabulan sila at naririnig ko, akala ko may aso ron sa bahay. Ganun katindi. 2 daga na ganyan kalalaki-laang. Napakaingay. Pagkatapos maririnig mo yung kumakaluskus lagi. Pag sandali lang yung kaluskus, hindi daga yun, ipis yun. Pero kung matagal yung kaluskus, malamang daga. Ayun, nawala na yung mga kaluskus ngayon doon sa bahay. Pero isa pa lang nahuhuli ko. Siguro natuto sila. Alam nyo naman yung mga daga, nag-uusap yan Kaya minsan huwag kayong magsasalita, malalaman nila yung mga sinasabi nyo. Kaya hindi natin tinatawag na daga. Tinatawag natin kumare. Kasi nga hindi nila alam yun kasi yung kumare tao. Pag nagalit sa'yo yan, mamaya-maya, yung mga damit mo, kagatin na yan, yung mga electronics mo, yung mga wiring, kakagatin. Nako, naknante na pa, bad trip yan. Hindi lang kayo mag-ground, baka sumabog pa yung mga electronics ninyo. Okay? So, congratulations dyan sa Pasay, Our Lady of Sorrow Church, dyan sa Pasay. And of course, congratulate din natin ang, ito, may bago. Ito nga na-congratulate ko kasi syempre medyo malapit sa puso pagdodoktor, hindi po ba? Congratulations sa Don Mariano Marcos Memorial State University ng South La Union. Diyan pa rin sa akin yan. Kami po yung mga Pinoy po ay taga La Union. In fact, yung pangalan po ng kalye, pagkalampas nung pagpasok nyo ng bawang doon sa La Union, pag nakita nyo yung Caltex doon, yung susunod na kalye, Kalye Pinoy. Dahil po pangalan po yun ng aking lolo na gumawa ng Labor Day law dito po sa Pilipinas. Siya po ang gumawa ng Labor Day. Yan. Pero kino-congratulate natin ang Don Mariano Marcos Memorial State University South La Union Campus dahil po meron na silang programa na Doctor of Medicine. Di ba? Mga doktor na Ilocano na, mga GI, Genuine Ilocano, magkakaroon na ng Doctor of Medicine program dyan sa inyo. Ang nangyayari nga po kasi umaangal ang shortage daw po ng mga doktor natin ay actually 6 na taon bago mahabol natin ang shortage ng mga doktor. Meanwhile, yung 6 na taon na yon hindi natin mahabol talaga kasi dumadami yung mga tao na nagkakasakit at dumadami yung pangangailangan natin mga doktor. Yung mga nurses, matagal din, 10 taon yata bago natin mahabol yung dami ng nurses na kailangan natin dito sa Pilipinas. So mahirapan talaga tayo medyo humabol. So at least madadagdagan ng isa by law. Nagkaroon na po ng Southern La Union College na Don Mariano Marcos Memorial State University. Yan, congratulations sa kanila. And of course, isa pang congratulations na kailangan natin ibigay ay congratulate natin ang sarili nating bansa. Sapagkat dito ang Pilipinas ay na-broadcast po internationally. Hindi lang po tayo ang nagbo-broadcast. Brinodcast po sa India. Brinodcast na rin po internationally. At lumalabas po kasi itong WION, W-I-O-N. Napakalaking broadcast network po nito na ang dami na pong sumusubaybay. Well, to begin with, since Indian po yan, 100,000, 1,000,000 at billion din po ang nanonood dyan sa WION. Ang WION, sila po ang nakakita na brinodcast nila. The Philippines is now number 1 in terms of economic growth dito po sa Asia. Di ba yabang natin? Naunahan na natin ang Vietnam at Malaysia. Sapagkat fastest pace of growth in Southeast Asia, ang growth po natin ay 5.6 at yung 5.6 na yon ay dahil din po sa ating consumption. Ibig sabihin, tayo mismo ang bumibili.
at tayo ay lumalaki dahil sa mga bilihin na ginagawa natin pagbili sa sarili natin mga produkto. 5.6 po ang ating growth. Tinalo natin ang Vietnam and Malaysia. Ang growth po kasi nila ay 5.03 ba? Mas mababa kaysa sa atin eh. Tapos, services, investment, yan, dumadami rin kasi ang pumapasok sa atin. Natalo natin ang estimate ng Bloomberg na nag-estimate po ng mga growth ng economies buong mundo. 5.5 ang estimate nila sa atin, 5.6 tayo lumaki. So, congratulations naman sa Pilipinas. At, eto pa ang nakakatuwa. Ang growth natin, di ba binanggit po sa inyo kanina na growth is consumer-driven. Ibig sabihin, lumalaki ang ekonomiya natin dahil sa sarili natin pamimili, sa sarili natin mga produkto dito lang po sa loob ng ating bayan. So, ano po ang nangyari diyan? Okay, ang nangyari diyan ay ang ating bayan po ay sinasalo essentially also din ng ating mga sari-sari store. O yung mga tindahan dyan sa kanto, yung tindahan lamang po. Ang total sales po, estimated by Packworks, analytics startup po ito, na kumuha ng 270,000 sari-sari store data sa buong bansa. 270,000 sari-sari stores. Ang lumabas, nag-increase by 21.2% ang ating mga benta sa sari-sari store simula pa nung last year. I mean, 2022. Yung 2023 record po, kaumpisa lang pa lang naman ng taon, nakuha nila yung record nila para sa 2023. Yung 270,000 sari-sari stores na dati nakabenta ng 6.6 billion pesos. 6.6 billion pala benta sa sari-sari store. At tindahan lang sa kanto, no? Ang benta nung last year ay 8 billion. So, from 6.6 billion, naging 8 billion pesos ang benta ng buong taon ng 270,000 sari-sari stores. O, di ba? Nagsimula po yung mga benta na yan noong pa. Transaksyon, ha? Sa transaksyon, sa dami ng bumibili. 7.2 million noong 2002. Ngayon, 8.2 million na ang bumibili sa sari-sari store. In other words, kasi parang ang lumalabas sa mahal ng pamasahe. Tapos mapapagod ka pa, maiinitan ka, maalikabukan ka. Well, sabagay kami nagbumotor, ganun talaga, naiinitan, naalikabukan, nauulanan pa eh, no? Pero mas mura yun kaysa sa kotse. Pag naglakad ka, sari-sari store na laang. Ang lumalabas, since kahit tingnan nyo na mas mahal bumili dahil tingi sa sari-sari store, napaka-conveniente at ang titingnan mo ron ay, number 1, kung magkokotse ka, gagastos ka halos 100 minsan dahil sa traffic, papunta lamang sa grocery. Babayad ka pa ng parking, 50 rin yun. Palagay mo nang gagastos ka ng 150. Kung bibili ka ng 1,000 laang, parang kulang. Lalo na kung bibilin mo lang ay kokonti. Tapos hindi ka naman maglalakad. Kahit magpamasahe ka, mag-jeep ka, 11 pesos din yun. Balikan, 22. May gagastusin ka, dagdag yun eh. Ngayon, kung may bibiling kang konti lang, at ang increment sa sari-sari store ay 10 piso, mas mura pa rin yung tubuan ka na ng sari-sari store ng 10 piso kaysa mag-jeep ka, balikan. Kasi 22 yun eh. So titingnan mo, mas mura talaga, bumili na lang sa sari-sari store dahil ang ating ekonomiya nga ay tingi economy. Sachet economy ang tawag nga po nila. Mas konti ang binibili natin, mas maliliit ang nabibili natin, kahit tubuan tayo ng mas malaki, ay yun ang abot kaya. Hindi po ba? Kasi hindi naman tayo nakakabili ng bulto-bulto. Kasi, for example, ako'y bumibili ng 3 to 5 Pocari Sweat na 2 litros. Yan ang aking liquid diet eh. Pagkatapos, bibili ka ng sardinas o 20 pesos, ganun, 3, 60. Ang ginagamit ko ngayon, kasi ang kotse libre, pero libre parking sa akin. Kasi nga senior ako sa San Juan. Pero hindi naman libre yung ang motor. Pagbabayad ako ng parking, 50 rin yun. Hindi naman libre din yung electric scooter kasi kukunti pa lang yung paradahan eh. Inaantay ko at tinatanong ko kung kailan sila magkakaroon ng paradahan na yung at least yung bakal na pwede mong ikutan yung electric vehicle mo or yung bisikleta. Para nga, ay hindi, number 1, hindi ka nasisingilin. Kasi nga, bisikleta lang naman yun eh. And number 2, napaka-conveniente, hindi po ba? Kasi kung ang kotse, 500, 700 a day, which is yung ang konsumo ko, 500 to 700 pesos a day pag nagkukotse. Pag ako'y nagmumotor, mga 20, 30 pesos lang yun eh. Pero pag ako'y nag-electric, 10 piso lang ang gastos ko hanggang 15 pesos araw-araw. And in fact, so napakamura talaga pag may electric. So,
yung sales na nakikita natin, ano pa ang laging binibili? Kasasabi ko lang po sa inyo, konti lang binibili sa sari-sari store. Ha? Ano ang binibili? Instant noodles, anak ng tinapa. Ready to cook goods and ready mix and ready to heat products. Tingi economy nga sachet economy. So yung mga ganun lang. Ang pinaka hindi ko gusto rito, yung mga ready to cook, baka may sustansya pa, although medyo konti. Kasi yung mga ready to cook, dinadamihan nila yung kanin. Tapos yung ready to heat, ganun din. Hopefully, nutritious din yun. Mga recipe mix, nako, karamihan po niyan, chemicals ang laman. Basahin nyo na lang po kung ano nakasulat. Pero yung instant noodle, yan po ang isa sa pinakawalang kakwenta-kwentang makakain ninyo. Talagang pamatid gutom lang, laman tiyan, kumbaga. Kabagay, ang mga lalaki, iba naman ang gustong laman tiyan, di po ba? Oh, yeah. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Iba yung laman tiyan sa lalaki. Para hindi ka magtanawan, laman tiyan din yan. Yun ang tawag nga nila dyan. Okay, tamang-tama kung ng Valentine's Day. No? So, ano ang pinaka malakas na benta? Region 4A, which is Calabarzon. Ang Calabarzon po, pinakamataas ang benta, 2.83 billion pesos ang nabenta diyan sa sari-sari stores. Region 2 is Cagayan, 1.8 billion, 1.82 billion. Region 3, Central Luzon, 1.58 billion. Naknante na pa, tingnan mo yung Cagayan, mas malaki benta kaysa sa Central Luzon. Di ba mas malaki Central Luzon? Yung Calabarzon, I can understand na malaki talaga. Yung Region 4A, dyan nga yan. Di ba Region 4A tsaka 3, yan yung medyo maraming populasyon, kaya dyan tinira yung Dengbaksya, kaya maraming nadali mga bata dyan. Walang daanam napatay ng lintian na Dengbaksya. So, ito naman, National Capital Region, 5th place and 6th place. NCR, 1 billion. In other words, outside Metro Manila yun. Ha? So, 1 billion ang NCR, tapos Cebu was 900 million ang sari-sari store sales. So, makikita natin, karamihan po talaga ng negosyo at kalakal nangyayari po dito po sa Luzon at sa ibang region. Pinakamababa ang benta, ang kulelat po ay Bangsamoro Autonomous Region, which is 3 million, 3 million lamang po. Cordillera Administrative Region, 90 million. Yun yung laki ng depresyo, 3 times yung Cordillera versus Bangsamoro. Tapos, ang actually lowest sales din po, third to the lowest is Region 11, which is 310 million. Yun po ay Davao. Alright. So, yan po ang mga bentahan. Ngayon, since pinag-uusapan naman natin ng bentahan, pag-usapan din naman natin, meron pa tayong 3 minuto. I'll get this out of the way na. Yung 3 minuto natin ay ilagay po natin sa bagong batas na gustong ihain kasi Valentine's pa po. Marami pa Pwede pang Valentine's. Wala pa 1 linggo, hindi ba? Andiyan pa yung mga nagba-Valentine's hanggang ngayon. Okay. Congratulations to Cagayan de Oro City Representative Lordan Suan. Siya po yung naghayag ng House Bill 9931 na bibigyan ng leave pero unpaid. Pero pwede kang mag-leave. Okay? Pwede kang mag-leave dahil meron kang heartbreak. Ikaw ay heartbroken. Nadurog ang puso mo. Durog ang puso. Okay, ano nangyayari dito? Meron po kasi, ayon dun sa doktora na kanyang eksperto, Dr. Sylvia Estrada Claudio, ay meron tinatawag pala talagang stress cardiomyopathy na kung saan after the breakup, tinatawag din siyang broken heart syndrome, stress cardiomyopathy. Humihina ang muscle ng ating puso dahil sa acute na stress. Anak ng tinapa. Bakit sa acute stress lang? Siguro hindi lang naman sa acute stress. Meron din si Betsy, may epekto rin yan. Namaya, sindutin natin yan ng konti. So, bibigyan ka ng leave of absence. Depende sa iyong edad. Okay? So, depende sa iyong edad. Kung ikaw ay below 25, bibigyan ka ng 1 day of unpaid leave. So, pwede ka magbakasyon, pwede ka mag-extra long weekend. Ang pinaka-importante lamang ay, siyempre, magpasabi ka naman. So, 1 day kung under 25 years of age ka. From 25 to 30 years old, ikaw ay bibigyan ng 2 days of unpaid leave. And kung ikaw ay 36 and older, above 36 years old, ikaw 36 and above, bibigyan ka ng 3 araw. Di ba? Unpaid leave. Kasi nga, kailangan daw makapagpahinga at
SF ka. Kaya kasi mga ganyan hindi ka rin makakatrabaho, tapos yung productivity mo, mabibwisit yung employer mo, merong emotional turmoil associated with breakup. Pero syempre, meron din yatang naghain dito ng yung mga pang-single, yung mga walang love life, meron din siyang leave of absence na iminumungkahi Ito, okay? Single employees and those not currently in a committed romantic relationship, pwede kang mag-leave unpaid every February 15. Oh, di ba? February 15. Bakit? Kasi nasi-stress ka raw na ikaw lang walang ka-Valentine. Pero, kailangan ihain mo yung leave request mo 48 hours before. So, in other words, sa A13 or sa A12, kailangan magsabi ka na magli-leave ka sa A15. Unpaid yun. Pero at least meron kang leave. Kung nag-long weekend yan. Di ba? So, exciting din naman yan. Although, hindi ko alam kung kailangan mo pang pa-certify sa health officer ninyo. But at the same time, sige. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Nagbabalik po si Yes, Yo Topacio. Dito tayo sa bagay ng programa ang tinaguri. Pakita mo, tweet mo, uy. Okay, simulan natin lagi dito sa ating mga YouTube. Ang mahilig sa YouTube, mga YouTuber. Josephine Angeles, Prime Reeves, YVR, Zimra, DCL, Elzever Quiñones. Shoutout kay Heldy Menil Quiñones, Jomar Callejas, Zaira Torres from Macau. Zaira pala yung Macau. Vertubert, Leo Malot, Jennifer Shkawa, Boy Martinez, Mamadra, Celes Bongkay, Domingo Grande. Mas masaya ang tandem kapag dalawa kayo. Siyempre po, kung mayroong kabatuhan, iba po yun. Pag solo-solo flight, di mag-isa lang. Quick noodles, not healthy food. Hindi nga, sabi nga ni Prime Ribs. LMX Red Maple Leaf, Leo, sana all may seafood noodle. Kahit ako biglang nagutom. No, excuse me. Okay. Victor Tadeo, Monday Ayotan, Malot, overseas, matagal na binibiling produkto namin. Minsan sardinas, pinapadala ko pa dyan. Noel Sico, Kingdom of Saudi Arabia, Jerome Merced, Holy Cow, nakahabol daw siya. Juliet, mga mayayaman, nag-a-avail ng heartbreak leave. No choice sila. Sana, sayang din kita sa isang araw pag ikaw ay arawan. Tama, ganun nga. Juliet, wag ka nang, pag ganyan, wag ka nang magjowa. Ikaw na may problema. Dennis Magat, Malor, senior citizen. Paano yung senior citizen? Dapat bigyan din ayun ng Valentine's. Mamadra, lalo magiging weak link kabataan. Suck it up! Lahat dyan, buhay pa rin naman din tayo. Nakaranas na tayo niyan. Mark Anthony Perez, magaling na carpal tunnel ko. Oh yeah, congrats. Very good. Pahinga lang po yan Balutin nyo ng mainit kapag initial pain. And then after 24 hours, lalagyan nyo na ng something else. Actually, baliktad. Dapat first 24 hours, lagyan ng malamig, lalo na kung tingin nyo namamaga, na mainit, para mabawasan inflammation. And the next 24 hours, normally ganyan din sa mga pilay, lalagyan nyo na ng mainit na tuloy-tuloy. Okay? Cold first to reduce the inflammation, and then secondly, to increase the blood flow, doon nyo ilalagay after the first 24 hours ang mainit. Sandy, good day. LMX Red Maple Leaf, gayahin nyo si Doc Che. Happy siya kasi single at by choice. Iwas sa heartbreak. Pabati kami sa London, Bingle David. Hello, mga taga-London. Punta naman tayo sa mga X-rated, mga anak ng tinapa, mga tinapakar sa X na dating Twitter. George Cruz, Reynaldo Medel, Rose Pablo, Richard Ruiz, Ferdinand Pera, Masayro, Iketavik ng Bustos, Victoriano Andres, Juan Abella, Lil Boy, Aye Pogi, and George Cruz, June 7, Twin 3, Makapili Ultraman, Richard Ruiz,
Migza Martino, Ronia Duna, Masayro Ikida, Andres Wanabella, Marijan Gaspar, Danilo S. Manuel, Japoktin, Mix and Sid Rizel, Norberto Benoli, Juan, Andres Wanabella, Japoktin. Alright, maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pagtangkilik. You are so kind to animals. Nagkaroon ako bigla dito ng announcement na lumabas na po ang pinakabagong Air Jordan 38 low profile. O, di ba? 10,000. Tinapa. Rubber shoes, 10,000 na. Tinapa. Hindi lang yung pinakamahal. Actually, ang pinakamura, lumalabas, Air Jordan, pambata, 7,295. 7,003. Yung pang matanda, 10,000 na. 5 piso lang ang kulang. Air Jordan Aqua profile is kasama na rin yung New Year na, merong Lunar New Year, pula, na Air Jordan 38. 11,000 na halos. Pero, ang pinakamahal, Air Jordan Rui profile, which is high cut siya. Maganda nga, puti. Tapos may aqua and blue and red na trim dyan sa soles. 11,300, more or less. Anak ng tinapa itong mga sapatos na to. Saksa na kamahalan. Sus, Mariusip. Okay, tuloy natin ang ating diskusyon. Meron pa tayo 5 minuto. Tama-tama, kaya natin i-discuss to. Okay. Ang magandang nangyayari po ay hindi po ba pumapangit ang estado ng ating edukasyon. Pero yung kapangitan niya nandun sa 15 anyos. Yung 15 anyos, malamang up to the level of at least nakagraduate na yan supposedly ng elementary, no? Kasi parang junior high yan, 15 bago pumasok ng senior high. Kasi 5 years old, grade 1, plus 6 is 11, plus 4 is 15. Correct? Yung 4 years na yon, 4 years of high school. Hindi ba nagdagdag tayo? K-12 So, lumalabas, with the kindergarten and all, etc., lumalabas ang 15 anyos ay junior high school graduate. Pero dati, sa atin, actually, 10 years plus 5, 15 years, dapat graduate ka na ng high school, magka-college ka na yan ngayon, dinagdagan nila yung kalokohan na yun na dapat tanggalin natin kasi kabobohan lang ang nangyari. Sabi nila mag-i-improve tayo, lalo tayo naging bobo, lalo na yung mother tongue-based educational system, which is stupid as far as I'm concerned. Sa bagay, ang international nga tayo dahil nga tayo marunong napakagaling mag-English Tapos tatanggalin mo English, laki sira ng ulo mo. Okay. So, ang maganda naman po rito ay according to the statistics in Canada, ang Pilipinas ay pangatlo sa maraming mga estudyante na natanggap sa Canada. Congratulations, Philippines. So, palapakan mo yung mga Pilipino na makapasok dyan. According to the Immigration, Refugee, and Citizenship of Canada, dumoble po ang dami ng mga nakapasok na graduate dyan po sa Canada. Diba? Yeah. Yung mga nag-aaral sa Canada. From, eto, nakakatawa tong report na to Kasi, ang sabi dito sa report, nag-increase ng 51%. Okay? Tingnan nyo Okay. Ito yung dami and mag-increase daw ng 51%. Ano ibig sabihin nun? It will increase by half. Di ba? More or less. So, magiging, kumbaga, one whole piece, magiging 1.5. Di ba? So, kung itong example the students na noong 2022 were 24,000. Noong 2023 last year, the latest statistics, 48,870 Pinoys ang nakapasok. From 24,000, naging 48,000. Ano po tawag doon? Correct, dumoble. When you say double, you don't say 50%. Because nag-increase ng kalahati ang 50% increase. Hindi po ba? Pag dumoble, 100% increase. Hindi ba? Or, it multiplied by 200% na dumoble. Itong report na to, huwag ko na lang sasabihin kasi mapapahiya yung reporter dito. Sabi niya, nag-increase ang dami ng estudyante by 51%, pero 24% ang base, na naging 48%. Paano naging 51% yun? Anak ng tinapa. 100% increase yun. Sus, diyan natin nakikita, malamang, medyo bata yung nag-report nito, napaka-bobo sa math, na Lenny. Sus Mariusip. Okay.
Fastest growing destination for Filipino students, Alberta and Saskatchewan, dyan po sa Canada. O, di ba? Oh, ang galing. yeah. 48,800 Filipinos. Ano po ang mas maganda ron sa pagkakaroon at pagtanggap ng Canada sa ating mga estudyante? May nawawala ka? Dondon. Hinahanap si Dondon eh. Baka mamaya, wala ako ha, hindi ako yun ha. Baka mamaya may nawawala dyan. Akala mo, kumuha eh. So, ano nangyari? Ang maganda po ay two things. The first is, sa dami ng estudyante na natanggap po sa Canada, siyempre ano to eh, nag-i-increase din ang gastos nila, tapos nag-i-increase din yung dami ng ating populasyon doon, tayo mga Pilipino. Nadadala pala po nila yung kanilang mga anak sa Canada. Kaya nagkakaroon din po ng increase ng mga estudyanteng Pinoy sa primary and secondary. In other words, elementary at high school, dumadami rin ang mga Pinoy na estudyante kasi nadadala pala nila yung mga anak nila ron. Hindi ang ganda, di ba? So, tapos, kaya hindi naman surprising din po yun na nadadala yung mga anak nila because ang average age ng estudyante sa Canada, 31 years old pala. 31 anyos. So, mga masters and doctorate na po yung kinukuha nila. Okay? That being said, na ang number one na pumapasok sa Canada ay mga Indiano, taga-India, 427,000, almost 10 times our own number of Filipinos na nandun. Sa kanila, 427,000. China, 100,000. Doble mahigit nun sa atin. Tapos, tayo na, ang pangatlo. Ang pang-apat, halos pantay sa atin, Nigeria. Pero bakit kayo magtataka ba kayo sa Nigeria? Yung China talaga gusto nila ma-improve eh. Tapos yung India, ganun din. Kasi sophisticated na po yan. Technologically driven na yung mga economies niyan. Yung Nigeria, bakit po malakas ang enrollment? Because Nigeria speaks French. Nigeria are French-speaking. Sila po ay dati colony. Kaya maraming estudyante dyan. Yung France, obviously, yung mga Frances, siguro, mas mura sa Canada, mas malaki yung lupa, mas maaliwalas ang buhay, 26,000 sila. Oh, yeah. So, number 5 is France. Tapos, ang titingnan nyo po rito nga ay pinakamahalaga ay nadadala pala natin ang ating mga anak. O, di ba? Kaya lang, may bagong caveat. Magkakaroon na po ng limitasyon, mga ngalahati. From the 1 million po na tinatanggap ng Canada, magiging 606,250 na lang ang aplikante para sa 2024. At yung mga bagong visa ng mga estudyante, 360,000 na lamang. Yun po ang medyo malungkot. Pero, hindi po kasama rito yung mga magma-masters, magpi-PhD at yung mga K-12 na estudyante. So at least tuloy-tuloy pa rin. Kasi yan lang naman talaga sa atin, di ba? Yung college ang mababawasan essentially. Hindi yung mga masters, PhD at K-12. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yeah ba? Nagbabalik po ang Yes Yes Yo Topacio para sa ating final segment. Ito po yung lingkod, Doc Che Lejano, sa pangalan po ni Attorney Ferdy Gasolito Baldado Topacio. Ito po ang Yes Yes Yo Topacio. Okay, for our final segment, dadagdagan ko na lang ang ating kaalaman pagdating po sa nangyayari dahil sa katarantaduhang ginawa po sa atin ng betchin. Yung mga ibang nagtatanong bakit ko tinatawag na betchin, kasi para hindi tayo masensor. Okay? Sige. Betchin. Oh, betchin is yung tinuturo. Ang Palawan is yung mismong bilog na merong spike, yung spike protein. Tapos meron tayong mga gamot dyan, yung mga betchin natin na Patizer, Modedna, Ascalcinacal, tsaka yung Junjun na lahat po ay banned. Okay, ito po ang pinaka-latest na nangyari po dyan. Alam na po pala noon nagsimula pa ang CDC, yung Center for Disease Control and Prevention na Amerika. Alam na po nila na meron talagang heart inflammation associated with the betchin. Okay? So meron na talagang myocarditis. All 4 COVID-19 vaccines can cause myocarditis according to the CDC, according to studies, according to experts, according to agencies involved since late 2020. Alam na nila po na meron. Ang nakakaasar lang nga, sa halip na gamitin yung kanilang tinatawag na Health Alert Network, yung kanilang HAN, Health Alert Network,
hindi nila ipinadala para maitulak pa rin nila na safe, quote-unquote, and effective, unquote, ang mga vaccine from 12 years old onwards. Kahit alam nila na ang pinakatatamaan dyan, yung mga 12 years old to 30 plus years old. Ganyang kaulol yung mga hayop na yan na wala silang pakialam sa kalusugan. Paano kumikita sila? Yung mga ibang nagre-regulate, pagkatapos ng kanilang termino sa bureaucracy, diretso sa CDC. Hindi po government agency ang kanilang CDC. Hindi rin government agency lumalabas. Ang ibang mga network dyan like National Institute of Infectious Diseases and Allergies, yan po yung pinamumunuan ni F.U. Fauci. Yan po yung gagong yan na walang na pinapatay yung mga tao sa mundo, mga hayop. Siya rin po may pasimuno na inimbento yung AIDS at nag-imbento ng mga gamot na mas dumami rin na nagkasakit katulad nangyayari dito po sa Palawan. Okay? Noong May 2021, nagkaroon na sila ng draft na iwawarningan na nila lahat ng tao. Ang title, Draft Alert on Myocarditis and mRNA Vaccines. And at the same time po, ina-emphasize ko, mRNA, based on their definition, is not messenger RNA, it is modified. Kaya mod-RNA po dapat ang tawag dyan, hindi M, which is messenger RNA. Modified RNA. And it is gene therapy. It is not a vaccine. Okay? So, yan po ay Levi's. Hindi po, hindi po vaccine. Levi's yan. Gene therapy. Okay? So, ang pinakamatindi ay yung Pfizer at Moderna. Nagkaroon na ng alert noong Mayo 2021, sinensor po nila. Hindi nila ipinadala yung warning na meron na po. Nanggaling actually yung warning sa Israel. Kasi yung Israel, exclusive po sa Pfizer. Talagang kinuha nila exclusively yan. Nag-warning na sila. Pero ayaw ilabas yung warning to counter the narrative because dapat nga raw ay safe and effective. O hindi ba mga ulul? Wala silang pakialam sa kalusugan, ay sila yung dapat na nangangalaga sa kalusugan ng lahat ng tao. The CDC started receiving reports of post-vaccination myocarditis January 2021. Mayo 2021, draft. January pa, hindi nila pinansin. Tinago nila yung sinasabi ng Israel tungkol po sa mga nagkaka-myocarditis at yung mga namatay. Yun ang pinakawalang hiya na pinaggagawa nitong CDC. Di po ba? They did not disclose the information because it was among the vaccinated. Di ba? Tinulak nila yung mga nabetsinan. Pagkatapos nun, dumami ang mga nagre-report ng myocarditis. Pero tinulak pa rin nila for Americans 12 years old and above. Hindi ang saya, di ba? So, paano nangyari yan? Nag-warning noong January 8 na meron daw may Palawan na virus na bago. Pagkatapos, yung unang alert sa vaccine, Abril. Pero may mga report na cerebral venous sinus thrombosis with thrombocytopenia. In other words, nagkaklat pero kulang ka sa mga pangklat. Di ba weird? Yung thrombocytes po kasi, yan po nagpo-promote na magbuo ang dugo at magsara yung mga sugat. Nagkakaroon ng kawalan ng thrombocyte. So, thrombocytopenia. Ibig sabihin, hindi po yan yung kinakain na medyo maraming mata na matamis, na medyo dilaw, na masarap, na nilalagay sa pizza. Hindi po yung pinya na yan. Yung pinya na to, ibig sabihin, kulang ka. So, thrombocytopenia is kulang ka sa thrombocytes na nagpo-promote ng clotting. Pero, bakit andaing blood clot? Di ba weird? Thrombocytopenic thrombocytopenia. Thrombocyte. Ang thrombocyte is nagkakaroon ka ng blood clot. Okay? Sa babae po yun. Hindi nila ni-report. Pagkatapos nung lumabas yung myocarditis, daan-daan pala po ang nagkaroon ng myocarditis noong Mayo. Reported in Israel, the United States, ibang bansa. So, teka. Hindi nila ini-report itong myocarditis. Meron pa tayo sa minuto. Pero, ni-report po nila yung nangyari sa Junjun. Meron kasing report sa Johnson & Johnson na nagkakaroon ng blood clot. Doon, ang J&J, yung Junjun, nagkakaroon ng blood clot. Pero ni-report nila. That's why hindi po ba naalala nyo yung Junjun tinanggal sa market? Dahil nga po dyan sa blood clot. Pero, kung ni-report ito, at nangyari, kasabay din ng pag-release ng ibang mga vaccine,
Bakit hindi ni-report itong myocarditis? So, in other words, lumabas, double standard. According to Dr. Tracy Hogue, na epidemiologist sa California, na challenge ang myocarditis at sinabi na dapat talaga itigil na yung pagbebetsin sa atin. Bawal na magpaturok dapat. Diba? So, in spite of the fact na merong post-vaccination myocarditis, especially in young adults, 12 to 34, 36 years of age, hindi nila inisyu yung warning. Ano tawag nun? Di ba kawalangyaan, kabastusan, pakawalangyaan ng mga hayop na yan. Anyway, so, dito po nagwawakas ang ating programa. Pakilabas nga yung ating credits dyan para hindi ako maligaw. Okay, ang ating on duty, Judith Estrada Larino, ang ating news director, desk editor, Drew Nasino, tech engineers, Wenner Contehino, Jenny Rico Hermoso, Kent Sale, Jem Barbon, Broadcast ITC, Dondon Higante, Teleprompter, Neil Joy Abella, Writers, Hayacint Ludovico, Raisa Dadja, Katrina Gonzalez. So, parang mga artista talaga itong mga atin. Meron na tayong Hayacint, meron tayong Raisa, meron tayong Katrina, meron pa tayong Laika Cuevas. Hey! Communication Assistant, Yasmin Jessa Barameda. O, parang artista rin yun. Alaysa Quevedo, Interns, MJ Rimundo, Ira Ortega, Maria Garcia, at advance happy birthday kay Geraldine Duino. Ayan po si Doc Cheleano sa ngalan po ni Attorney Baldado Topacio. Nagwawakas po ang ating programa para sa araw na ito. Maglalaro po kami sa inyo ng bagay. Susupil sa inyo pagdanasa! Yes, yes, yo! Kikitil sa inyo pagkakasala! Yes, yes, yo! Itimo sa inyong kaisipan na huwag makikiapid! Yeba! Yes, yes, yo! Topacio! Babayagin!